O aming walang hanggang Diyos, marami pong salamat muli, O Ama. At kami ay tinipon mo nang magkakaroon kami ng isang hangarin, isang hadikain, O Ama. Hadikain ikay aming bigyang pasasalamat, bigyang papuri at pagsamba, O Mang Banal. Marami pong salamat, O Lord God, at patuloy mong binibigyan ang aming puso ng ganitong desire sapagkat tunay nga, O Lord God, dito lang namin nakita ang buhay na walang hanggan. Nawa, O Lord God, sa mga nalalabing oras ng gawain ito, kayo pong patuloy na gumabay at pumatnubay sa amin. Nawa, hindi po ako makita ng aking kapatid ng aking mga kapatid dito sa likod ng pulpito, bagkus ang salita nyo lamang po ang siyang mamutawi, O Ma, upang kayo ang maitaas. Isugo nyo po ang mga laksalaksang anghel, O Ma, upang protektahan ang apat na sulok ng sambahayang ito upang wala pong paraan na ang kalaban ay makagambala sa inyong gawain, O Ma. Marami pong salamat sa iyong dakilang pag-ibig. Sa kabila ng nung panahong kami nawawala, kami po ay hinanap nyo. Nung kayo hindi namin iniibig, kami inibig ninyo, Lord God. Marami pong salamat, O Mang Banal. Muli, ito po ang aming samot panalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Praise God. Maaari po natin buksan ang ating Bible sa Mark. Mark chapter 8. Verse 34 to 38. Ang sabi dito, and when he had called the people unto him, with his disciples also, he said unto them, whosoever will come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me. For whosoever will save his life shall lose it. But whosoever shall lose his life for my sake and the gospel's, the same shall save it. Or what shall it profit a man, if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? Whosoever therefore shall be ashamed of me and of my word in this adulterous and sinful generation, of him also shall the Son of Man be ashamed, when he cometh in the glory of his Father with the holy angels. Praise God. Maaari na po tayong mupo, mga kapatid. Praise God. Glory to God. Maraming salamat. Muli tayo ginamit ng Panginoon. Nawa siya yung makita yung kanyang message. Halos po yata kalahati ng exhortation na exhort na ni Brother Mon. Maraming salamat, Brad. Nakakagalak po yung mga patutuan ng ating mga kapatid. No? Biruin nyo, ang dinadalangin visa lang. Tapos pati sweldo binigay. Praise God, nakakagalang mga kapatid. Glory to God. Ang exhortation po natin ngayong na hinihanda ng Diyos ay pinamagatan po ng ating kapatid na nagmula po sa message ng ating kapatid na ashamed. Ashamed. Ano ba yung ashamed? Ito yung nahihiya ka, embarrass. Nahihiya ka dahil posibleng may nagawa ka, or nahihiya ka kasi natatakot ka. Baka mapahiya ka o hamakin ka. Merong mga ganun na mga kapatid. Pero bago natin tuloy na talakayin ang main topic, nais ko munang iuna-unahin yung mga pananalita dito sa aklat na ni Saint Mark. Ang sabi una, whosoever will come after me, let him deny himself and take up his cross. Let him deny himself. Ano ba yung pumapasok sa isip natin, mga kapatid, kapag sinabing let him deny himself? Ito ba yung kailangan nating kalimutan na yung mga bad habits? Kailangan na nating kalimutan na yung mga pagkakaroon natin ng kasalanan o yung dating gawa natin sa sanglibutan? Actually, it's more than that, kasi we are to deny that we own ourselves. Kasi we already been purchased by the blood of our Lord Jesus Christ. Hindi na natin pag-aari. Kaya kailangan na nating i-deny na tayo yung may-ari ng buhay na ito. Ang mahirap kasi sa tao, ang nature kasi ng tao, mga kapatid, yung gusto niya, siya yung kumontrol sa sarili niya.
Yun ang nagiging problema. Ano? Sa simpleng paglalarawan na lamang, kapatid, ang isang magulang, isang napakasakit na maramdaman ng isang magulang na yung anak niya ay hindi mo na makontrol. Yung mga ginagawa niya, gusto niya, siya. Yung desisyon niya sa sarili niya, siya. Pero hindi niya alam, nandun na pala siya sa posisyon na nahihiwalay na siya. Ngayon, kahit anong sabihin mo sa kanya, kahit ano yung pangaral mo sa kanya, hindi kanya pinakikinggan kasi gusto niya, yung sarili niya yung masunod. Na ayaw din natin silang mapariwara. Di ba mga kapatid? Kasi naniniwala ako na kahit na, sabi nga sa Bible, kahit yung masamang magulang, pag-iingi ng tinapay ang kanyang anak, hindi niya bibigyan ng ahas Masama na yun, tayo pa kaya, di ba? Meron pa nga akong napapanood, sabi, dahil hindi na sumusunod yung anak niya sa kanya, inuluwan lang kita. Kung hindi sa akin, hindi ka buhay ngayon. Tapos, ganun na lang kung sagutin mo ko. Di ba mga kapatid? So, isipin na lang natin kung tayo nasasaktan kapag hindi natin makontrol yung mga anak natin. What more yung Diyos, no? Na hindi sumusunod sa kanya yung mga anak niya. Kung masakit sa ama yun, masakit din sigurado, lalong masakit sa kanya. Kasi sa kanya galing ang buhay natin. Kagaya nga nung napag-sharingan dito last na yung pagsisermon ng mga magulang. Siguro wala pa akong nakitang nagsermon na magulang na sinabi, "Oh, bakit lagi ka na lang nasa bahay? Lagi ka na lang tumutulong dito, lagi ka na lang, ba't hindi ka makipagbarkada doon sa labas? Magiinuman ka naman doon." Yung gano'n, wala siguro mga kapatid, Yung sermon ng magulang, naniniwala po ako na ayaw mahiwalay yung anak. Sa ikabubuti ng anak lahat 'yun kung makikinig lang ang isang bata wala pong winiwis ang magulang na mapasama yung kanyang anak. Nangyari po kasi sa akin dati nung bago po ako mag-abroad, year 2006 po yun. Siguro high school pa lang si Sister Kim noon nung iwanan ko sila, nagpunta ako ng Saudi Arabia. Isa lang po ang billing ko sa mga anak ko, lalo na yung anak kong lalaki, sabi ko, wag na wag niyong pasasakitin ang loob ng nanay ninyo. Yun lang. Ibig sabihin, pag sumakit yung loob na nanay nila, meron silang ginagawang hindi gusto ng nanay nila. Pag tumawag sa akin yung sister wife, sinabing, ganito, umiiyak, ibig sabihin may problema. Kasi, posibleng hindi siya sinusunod, Alam niyo mga kapatid, nung hindi pa tayo mananampalataya, talagang binigyan kami ng problema ng Diyos na siguro, yung anak ng lalaki talagang matigas ang ulo, hindi sumusunod, napabarkada po. Hindi pala pumapasok sa school. Sinusumbong siya sa akin ng aking sister wife. Pagkakausapin ko yung anak ko, nakikinig naman. Pagkakausapin siya ng nanay niya, nakikinig naman, may paiyak-iyak pa. Pero pagdating dun sa barkada, iba na. Yung mga barkada na yung sinusunod. Di ba mga kapatid? Dito, unang Panginoon, hindi na siya ganun ngayon. Praise God. Praise God. Di ba dito mga kapatid, naririnig natin yung sermon, naririnig natin yung pagtutuwid. Naririnig lang ba natin ito? Paglabas natin, ginagawa ba natin? O baka hindi rin? Baka ganito rin ang ginagawa natin. Na kunwari, pumapalakpak tayo, umiiyak tayo, doon sa mga natatamaan tayo sa pagtutuwid, pero for 5 days or 6 days na wala tayo dito, ginagawa ba natin yung naririnig natin? Nakagaya sa isang magulang, sermon ng sermon, opo, paglabas, yung sa kanya pa rin ang sinusunod. Di ba mga kapatid? Napakasakit. Saka yung pagsasagot sa magulang, di ba? Napakasakit sa magulang na sagutin yung isang anak. Yung kanyang magulang. Isa lang po ang nabasa ko sa Bible na sumagot ng pabalang, yung sinabing, "Ako ba ang tagapagtago ng aking kapatid?" Di ba mga kapatid? Bakit merong mga ganito kapatid? Siguro nature na talaga ng tao na siya ang kumontrol sa sarili niya. Nature niya na yun. Akala niya siya yung may-ari ng buhay niya. Pero we have to deny our own self. Dahil hindi ito galing sa atin. Dapat masunod kung ano yung kalooban ng nagbigay sa atin ito. Praise God. Kung minsan nga, yung ginagawa ng iba mababasa yung salita ng Diyos. Gusto yung salita ng Diyos, yung mag-fit sa kanila. Di ba? Hindi yung sila, yung mag-fit dun sa salita ng Diyos. It's either way.
Sumama sila sa mga ganitong gawain, at the end of the day, nakita nila, hindi pala nila kaya, ay, meron akong hindi kayang bitawan. Hindi na ako atin. Marami dito mga kapatid. Pababautis mo lang. Di ba? Nung makita, bakit humihiwalay? Kasi hindi nag-fit sa kanila yung salita ng Diyos. Gusto nila, yung salita ng Diyos, yung mag-fit sa kanila. Di ba mga kapatid? Ito kasi hindi kinuha sa atin ng Diyos yung natawag na choice. We have our free moral agency kung ano yung dapat nating ano. Pero hindi, sabi nga ng ating Panginoong Yesus Ama, lumampas na sa akin ang sarong ito, pero hindi ang aking kalooban ang siyang masunod, kundi yung kalooban ninyo. Amen. Diba, dapat ganun din sa atin. Hindi yung kalooban natin ang ating susundin, kundi yung kalooban na nagbigay sa atin ng buhay na ito. Tingnan nyo mga kapatid, maraming magagawa ang tao kung paano niya mawawala ang buhay niya. Maraming magiging activity yung tao o magiging ugali yung tao na posibleng ikapahamak ng kaluluwa niya. Maraming magagawa yung tao. Pero isa lang ang hindi magagawa ng tao. Kung paano niya i-save itong buhay na ito. Yun ang hindi niya kaya. Kung marirealize lang nila na hindi nila kayang i-save itong buhay na ito, dapat lang na sumunod ka dun sa nagbigay nito, na makakasave nito. Halimbawa na lang, sa gera na lang, wala ka ng choice. Wala ka ng ammunition. Ngayon, nandito yung hindi ka ba susuko? Para masave mo lang yung buhay mo? Di ba? Alam mo palang, hindi mo kayang i-save yung buhay mo, ba't di tayo sumuko? Ba't di natin i-submit yung buhay natin sa Kanya? Di ba mga kapatid? Praise God. So we have to deny ourselves and make Christ in full control in our life. Hindi na dapat tayong nabubuhay sa sarili natin. Kaya nga, come after me. Sabi, hindi ahead of me. Ibig sabihin, merong nangunguna sa'yo. Praise God. Yung iba kasi, gusto nila sila yung mauna Di ba? Praise God. Sabi nga nung nung mga 70 disciples, sabi niya, Panginoon, pati ang mga demonyo man ay nagsisuko sa amin sa iyong pangalan. Nauna na yung sarili bago yung Panginoon. No, we have come after me, malinaw. Come after me, not ahead of me. Praise God. Glory to God. Yun naman, take up his cross. Ano bang pumapasok sa atin pag sinabi natin take up his cross? Ito ba yung mga troubles o hardship sa buhay natin na pinapasan natin habang tayo'y nagpapatuloy? Actually, siguro pwede din natin tignan yung take up his cross, kung paano dito merong rito parang makakaranas yun ng humiliation and death. Kung paano ang ating Panginoong Yesus, ganun ang nangyari sa Kanya at sa mga ibang apostol. Kung mababasa natin sa Book of Acts, sa sulat ni Apostol Pablo, nung si Stephen, na bahagi din dito ng class message, nakita si Stephen talagang, nung iniharap siya sa Sinedrin, talagang hinarap niya yung mga pariseo doon, yung mga teachers of the law. Ikinuwento niya yung paano iniligtas ang Israel sa sa Ehipto hanggang sa panahong si Jesucristo. Anong sabi niya? Kayong mga matitigas ang ulo na hindi tuli ang mga puso't mga itenga. Lagi kayong nagsisalangsang sa Espiritu Santo. Kung anong ginawa ng inyong mga magulang noon, siya yung ginagawa ngayon. Di ba mga kapatid? Anong nangyari? Pinagbabato siya hanggang sa namatay. Hindi lang naman kay Stephen nangyari to, kahit sa mga ibang apostol, di ba? Talagang up to death, ganun nung pasanin nila ang kanilang krus upang maglingkod sa ating Panginoong Jesus. Di ba ganun din ang mangyayari sa huling panahon sa mga foolish virgin? Di ba? Sila hanggang sa pugutan sila ng hulo. So, kung mapapansin natin dito, ang tinawag niya, hindi lang naman yung mga apostol yung mga tao talagang ginathered niya. Tapos, sabi niya, whosoever will save his life shall lose it. Whosoever shall lose his life shall save it. Dito mga kapatid, merong loss and gain. Pwedeng meron kang buhay ngayon na marangya, ginusto mo yon, at the end of
at the next life naman, mawawalan ka ng buhay. Meron naman yung iwawala mo na yung sarili mong ano ngayon, the next life, yung life mo mawawala ngayon, masesave mo naman yung buhay mo. So, merong daan dito. Mas marami lang yung sa bandang kaliwa, tsaka sa bandang kanan, tsaka sa bandang kaliwa. Ways of death. Pero itong talagang daan nito is the way to the eternal life. Yun marahil ang magagandang bagay sa sanglibutan ang nakikita ngayon ng tao. Na gusto nilang maging makamit, pero at the end of the day, hindi pala yung buhay na walang hanggan, mawawala sa kanila. Meron akong isang nabasang joke. Ibabahagi ko ito mga kapatid, hindi para mag-joke, kundi meron akong nakita ritong aral. Sabi, meron daw isang politiko na namatay. So, nung mamatay siya, nung umakyat siya, merong siyang dalawang namit. Sinasabi niya, dito ka pumasok. Dito, maginhawa ang buhay mo. Yung siya naman, parang heaven and hell yun. Ngayon, hindi siya makapamili. Sabi niya, ano rin yung mga politiko eh. Sabi, pwede ko munang makita bago ako mamili. Sabi ganun. O, sigurista. Nauna siya sa heaven, nakita niya, malungkot yung solemn. Halos pagpasok niya pa lang, pwedeng yung isa, tingnan ko rin. Pagpasok niya, ang ganda, merong mga gatherings, social gatherings, merong mga nagiinuman, talagang masaya yung gatherings. Sabi niya, dito na ako. Dito na ako, sabi niya. So, lumabas sila. Okay, dito ka na ha. Pagpasok niya, nung pagkita niya, ang dumi. Yung nakita niya dati, hindi na yon. Sandali lang, sabi niya, hindi naman ito yung nakita ko nung pinapasok mo ko rito. Nung kampanya yon, sabi niya. Pero ngayon, botohan, tapos na yung botohan, ito na yun. Yung mga kapatid, ang nakikita ko rito, huwag tayong masyadong tumingin sa mga bagay na maganda ngayon. At the end of the day, masisira yung buhay natin. Huwag tayong matouch sa mga bagay na yun kasi yun yung pang-udyok ng kalaban. Ang gaganda nito. Yung pala, yun yung ways of death. Di ba mga kapatid? Huwag muna tayo dun sa halalan. Kasi talagang magaganda lahat ang makikita natin. Siyempre, gusto niyang bumuto ka dun di ba? Pero hindi Is God, hayag sa atin kung anin talaga yung pinaunawa sa atin ng Diyos. Is God. Tapos meron akong nabasa sa message ng ating kapatid, yung teaching of Moses. Ang ganda ng paglalarawan. May kinekwentuhan siya dun sa message niya yung mga bata. Dinadramatize niya yung pagliligtas ni Moses sa Israel. Sabi niya dun sa niya, nung panahong dumarami na yung Israel sa bansang Ehipto, natakot yung Paroa na baka ma-take over yung Egypt. Yung mga sinisilang pinapatay na di ba? Pinapatay yung mga silang na lalaki para hindi sila dumami. Yun yung time ni Moses na papatayin na kung paano siya i-save. Sabi ng ating kapatid dun sa message niya. No, if we are going to save it, we'll lose it. If we give it back to the one who gave it, we're going to save it. Parang ganun mga kapatid. Ang nangyari pa, yung kalaban pa, ang nag-alaga doon kay Moses. So, biruin mo, kung sino yung pumapatay, yun pa yung nag-alaga. Hanggang dumating ang pagliligtas sa Israel. So, kung sigurong kinip nila si Moses that time, wala. I-lose it. Di ba mga kapatid? Ang problema kasi sa maraming tao ngayon masyado nang na-attach. Na-attach dun sa mga makasanlibutang bagay. Ayaw na nilang iwanan yun. Akala nila, na-attach sila dito sa kayamanan sa lupa. Nagiging priority na nila yung mga bagay na natatamasa na nila. Ang hindi nila alam, nagkakaroon ngayon ng pagitan ang Diyos sa kanila, di ba? Kasi kung yung pagpapala, okay lang magkaroon ng pagpapala pero wag namang itong mamagitan between sa Diyos at sa atin. Isa lang ang tagapamagitan sa Diyos at sa atin, kundi ang ating Panginoong Yesus.
Or else magagaya tayo dun sa young ruler. Di ba mga kapatid? Ang dami na ng kayamanan niya. Mas pinili niya pa. Pinapakita lang sa atin dito ng Diyos na hindi hihigit yung kayamanan na nandito sa lupa sa kayamanang matatamasa natin pagdating natin doon. Hindi hihigit yun. Huwag nating hanapin yung ideal life. Na kagaya nung politiko na inanap niya yung kayang ideal life. Tapos nawalan naman yung buhay na walang hanggan. Kasi tayo, nagsisitingin na tayo sa mga bagay na hindi nakikita. Kasi yung mga bagay na nakikita ay may katapusan. Pero yung mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Yun naman talaga yung pangako niya sa atin, mga kapatid, di ba? Kaya dun sa whole world yung sinabi niya, di ba? In exchange to your souls, yung pipiliin mo, in exchange to your soul. Walang kapalit, yung buhay na walang hanggan. Yung mga iiwanan lahat natin dito. Sabi nga, meron akong naging dati, baka yung medyas mo man na pinakamamahal, hindi na isuot sa'yo. Pagdating ng araw na kukunin ka na ng Panginoon. Yung mga inililibing ba? Baka pati medyas na pinakamamahal, hindi na isuot kasi hindi naman nakikita yan. Walang katumbas yung kayamanan sa langit, mga kapatid. Sabi kanina, shame. Yung whosoever therefore shall be ashamed of me and of my words in this adulterous and sinful generation, of him shall the Son of Man be ashamed when he cometh in the glory of his Father with the holy angels. Ano ba yung kabaligtaran ng ashamed? Kung nahiya ka, meron naman yung proud ka. Di ba mga kapatid? Yun ang actually yung kabaligtaran ng ashamed eh. Sabi nga kanina, huwag ikahiya ang pagpapapato kasi ito yung nakakapagpapuri sa Diyos. Ngayon, ikahihiya mo, ikanahihiya mo na yung Diyos. Pero dapat proud ka eh. Proud ka na ipagtotoo ito kasi ito yung ginawa ng Diyos sa iyo eh. Kapag proud yung isang tao, mga kapatid, makikita mo na kagad sa kanya. First time mo nang namamit yung tao, alam na alam mo kung anong interest niya. Kasi ang babahagi niya sa iyo yung mga accomplishment niya. Kasi proud siya sa mga bagay na yun eh. Meron akong, dun sa bago kong assignment ngayon, meron akong isang kasama sa trabaho. Doon ko lang siya na-meet. Kapampangan siya, taga Mexico. So first time namin na-meet, nung makita yung na merong darating bago, nakita yung resume ko, Kapampangan to, pinuntang kagad ako dun sa opisina ko. At nakipagkwento. Nakita ko kagad yung interest niya sa ham radio. Kasi nire-recruit niya ako na mag-exam na magkaroon ng license para sa radyo. Meron palang lisensya yon, yung radyo sa atin, yung ham radio. So nakita ko kagad yung interest. Tapos proud siya na, ito yung mga nano ko na, ito yung mga nakausap ko. Binibidyo niya pa yung mga kausap niya eh. Ang kausap niya sa Amerika, mga ganun. Proud na proud siya. Nagmamanifest sa kanya kung anong interest niya. Kasi proud siya. Di ba dapat kung proud tayo sa Panginoon, mag-manifest din sa atin yun? Yung first time na ma-meet ka ng tao, siya kagad, ang makikita kagad siya, nasa Panginoon ito. Kasi yun ang sineshare mo kagad sa kanya eh, di ba? So kailangan mag-manifest din sa atin yun. Hindi yung kinahihiya mo. Kailangan you must be proud. Praise God. Yung sa trabaho na lang, ang isang nakakapagbigay ng kumpiyansa sa tao, ito yung sure ka sa ginagawa mo, naintindihan mo yung ginagawa mo, at saka yung higit sa lahat, na-experience mo na yung ginagawa mo. Pag nandun ka sa sitwasyon na yon, kahit sino pa yung magtanong dun sa ginawa mo, masasagot mo. Di ba mga kapatid? Kahit ano pa. Kahit sino pang iharap sa'yo, madedepensa mo kung paano mo gagawin hanggang sa matapos. Kasi sure ka at naintindihan mo at experience mo na. Sabi sa message ng ating kapatid, meron akong babasahin kasi ang ganda. Sabi dito, if you notice, in one sense of the word, in the Old Testament, when he said, thus saith the Lord, now watch him. He goes right into the praise of taking the place of God. You notice,
when he placed out before him, thus saith the Lord, he fell right into God, and he acted as God. Then he gave his message, which is God speaking through him, thus saith the Lord. Kailangan, nandun ka sa sitwasyon na sure ka, ang Diyos ang kausap mo, naintindihan mo yung commission, at na-experience mo siya, na-meet mo siya. Di ba? Ganun pala yung praise, no? He goes right into the praise of taking the place of God. He acted like God. Kagaya nung nangyari kay Moses, mga kapatid. Kung idadramatize natin yung nangyari kay Moses, sa atin na lang ngayon, kinausap ka ng Diyos. Halimbawa, si Brother A, kinausap ng Diyos. Pumunta ka doon sa hari, sabihin mo, merong pinapasabi yung Diyos, ganito, ganito. Anong mararamdaman mo? Meron kaya siyang guts na humarap doon sa hari para sabihin yung pinapasabi sa kanya ng Diyos? Di ba? Pero si Moses, hinarap niya si Paroa, hindi siya nahiya kasi sure siya na nangusap sa kanya yung Diyos. Di ba? Naintindihan niya kung anong gustong mangyari ng Diyos. At na-experience niya mismo sa sarili niya ang Diyos. Namit niya. So, hindi siya nahiya na pumunta kay Paroa na pabayaan mo kaming mag-sacrifice dun sa wilderness at mag-alay sa aming Diyos. Hindi siya nahiya na ganun. Kasi, sure siya. He's right. He's pure and perfectly sure na yun ang salita ng Diyos, naintindihan niya, at na-experience niya, na-meet niya yung Diyos. Si Noah, for 120 years, ginawa niya yung daong para i-save yung tao. Yung bata, na-meet na si Noah, gumagawa na ng daong, minamak na ng mga tao. Kasi yung dadramatize natin, gano'n. Tumanda na yung tao, hindi pa umuulan, gumagawa pa rin siya ng parang nasisiraan na yata ng ulo yung taong ito. Mula sa pagkabata ko, nakikita ko, ginagawa niya na. Kasi 120 years siyang nangaral eh. Kung tutusin, yung pagmamak sa kanya, yung pinapahiya siya, hindi na lang ganun. Kasi sa araw-araw na ginawa ng Diyos for 120 years, hindi umuulan, marahil sabi ng tao, nasisiraan na yung taong ito. Pero hindi siya nahiya na ipangaral ang salita ng Diyos kasi sure siya, naintindihan niya, at higit sa lahat, na-meet niya yung Diyos, na-experience niya yung Diyos. Panahon ni Abraham at ni Sarah, imagine, mag-uusap kayong mag-asawa, yung 90 years old, mag-uusap, paano kayang gagawin natin sa anak natin? Kung naririnig kayo ng ibang tao, 90 years old, mga anak pa, di ba? Tapos gumagawa kayo ng parang para yung mga, halimbawa, namimili kayo sa mall na bumibili kayo ng mga gamit ng mga bata. Oh, ba't kayo bumibili niyan? Manganganak ako eh. Di ba? Nakakahiya, no? Pero hindi. They are sure. And they understand the Word of God. At na-experience nila yung Diyos. Di ba, mga kapatid? They are sure, true, and perfect. Kasi experience mo. Sa trabaho na lang eh. Kaya ka nahihiya kasi baka yung nakasulod dun sa resume mo, hindi totoo. At hindi mo naintindihan. At hindi mo talaga experience. Baka hindi ka makaharap doon sa mag-i-interview sa'yo eh. Pero dahil sure ka, at naintindihan mo yung trabaho mo, at experience mo yon, kahit sino mag-interview sa'yo, mga kapatid. Is God. Ang tanong, am I right with God? Di ba? Have I met God? Have I understood God or understand God? God help us not to be ashamed, but to help us to be a living testimony. Amen. Huwag natin ikahiya, lalo na ang pagpapatotoo. Or else, ikahihiya rin tayo ng Diyos pagdating dun sa kanyang kaharian. So, hanggang dun lang po, din lang tayo mga kapatid. Okay, praise God. Pwede po tayong magsitayo. Praise God. Glory to God. O Amang Banal, marami pong salamat po, Ama, sa mga nakalipas na oras na kayo po ang patuloy na pumatnubay at gumabay sa bawat isa sa amin. Nawa, O Lord God, naging pagpapala yung mga narinig sa likod ng pulpito. Kung ano man po yung aking nabanggit na hindi po naayon sa inyong banal na salita, balik nyo lang po sila sa salita, O Lord God.
Marami pong salamat muli at tinatagubilin po namin ang nalalabi pa pong oras ng gawain ito. Kayo po ang patuloy na mag-ingat at gumabay sa inyong gagamitin sa mag-message. Marami pong salamat muli. Ito ang aming samot panalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Praise God.